Okay. Siguro naman po alam natin na we don't have to take it literally. 'Pag nakakita tayo ng mga ganyang litrato, beast na merong 5 ulo, ibig lang pong sabihin niyan, ito pong 5 heads na ito yung mga dating imperyo ng Roma na bumagsak, 'no? At meron pong isang tutubo diyan na talagang alam naman natin na uusbong at ito po ay ang Antichrist. We believe talaga noong pa ang Antichrist manggagaling po sa Roma. Pero take note po ha, may nagsabi po kasi ngayon dahil yung nangyayari nga po sa pagkamatay po ni Pope Francis, sabi nila, yung susunod po kasi doon, according sa Malachi prophecy, ang tatawag doon, Peter the Roman. Kaya automatic ako naniniwala ako ang susunod na successor nitong si Pope Francis, may taglay na Peter ang ngalan niya. So, ito po ay prophecy ni Malachi sa Catholic Church. Pero sa atin po mga Kristiyano, doon po tayo sa sinasabi ng Bible. Okay? Sa Bible po, since yung mga heads na yan ay dating nawala, namatay, di ba? Pero may umusbong. Ibig sabihin doon pa rin sa imperyong yan, sa empire ng Roman. Pero isa po siyang politician. Hindi po siya religious figure. Okay. Isa po siyang marunong, I think magiging diktador siya later, pero sa umpisa ipapakita niya na napakaamo niya, na madali siyang lapitan, di ba? Meron nga rito may mga kandidato sa politika, madaling lapitan, mahirap hanapin. Pero ito hindi po ito. Buong kaamuhan niyang ipapakita na siya madali talagang lapitan at madaling hanapin. O, di ba? So ito po ay talaga magpapakitang gilas po siya sa umpisa. Pero later on, syempre, lalapas tangali niya ang templo. Actually, naitayo po yung third temple dahil po sa tulong nitong darating na man of lawlessness. Diba? Kaya yung dating pastor nga po namin, naalala ko nung nasa beach po kami, summer din po noon, sabi niya, the Antichrist will be a Gentile at siya ay taga-Rome. Taga-Rome, kanyang ganon. Siya ay nasa Roman Empire din, somewhere dyan. Kasi sabi niya ganon, dumating ako. Pinaliwanag niya yung sabi ni Jesus na, dumating ako dito pero hindi niyo ako tinanggap. Pero may darating dito na taglay ang pangalan niya, tatanggapin niyo. Di ba? Kasi alam po ba ninyo, dahil po yan sa third temple, tatanggapin nila yan dahil may tatayo yung third temple na pinananabikan ng mga Hudyo. Ang dami pong tsura regarding this, and please i-respect natin yung ibang views. Huwag tayong magmagaling na, yung sa akin lang. Ako hindi po ako ganon. Kung ayaan niyo yung views niya, hayaan niyo yung views nila. Di ba? So, ako, ang stand ko sa Malachi prophecy, it doesn't have to do with Christianity dahil sa Bible lang po talaga tayo. Pero may mga ibang Kristiyano gustong i-take siya, di bahala sila. Pero wag tayong nakikipag-debate. Wag tayong nakikipag-throwing ng words that's something like parang lumalabas. Unang-una, syempre may mga edad na rin tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo mga bata. Dapat ipakita natin na polite naman tayo sa pagkikipag-usap. Hindi yung basta bato tayo ng bato ng words, tuligsaan ng tuligsaan. Sa akin po hindi maganda yon. Okay? Let's respect others sa kanilang views. Anyway, ito naman po ay hindi salvation ang napag-uusapan. Ang napag-uusapan po rito ay Antikristo, false prophet and all that, no? Pero hindi po ito yung tipong ikasasama at ikapapahamak ng tao. Okay? So, I suggest, sana matuto tayong rumispeto sa views ng iba. Okay? Lalo na po ngayon, intense po itong Malachi prophecy because of what happened to the Pope. Meron pong isang group dito na talagang pinanghahawakan nila yan. Dito po sa amin yung Malachi prophecy, kaya kahapon buhay na buhay sila eh. Nag-uusapan na naman nila yan. Di ba? So, okay. They believe, at ito pong paniwala nila, sabihin ko po sa inyo, they believe na yung Peter the Roman, yan daw ang Antichrist. Look at that. Hindi po pwede. Hindi naman ako pwedeng magsalita na, huy, politician yun, hindi siya religious figure. Okay? Politician siya. Na talagang syempre ang layunin niya, pagbuklod-buklo rin ang mundo, no? Para sa pangalan niya, para sa gain niya. Pero ultimately, si Satan ang maglo-glorify doon. Okay? At itong false prophet, ano ba ang role ng false prophet? At bakit ang false prophet ay isang Hudyo? Unang-una, ang false prophet ay Hudyo sapagkat ang mga Hudyo ay hindi pwedeng maniwala doon sa simbahan na yan. Dahil
yung nangyari nga noong tinatawag na Holocaust. Sariwang-sariwa pa rin sa kanila. Actually, kada may mga nagsasalita, mga Jews, sa mga documentaries and all that, lagi nilang binabanggit yung nangyari sa kanilang mga ninuno sa Holocaust. Nagtatanim ng sama ng loob. Siguro, nagagalit sila siguro dahil siyempre lahi nila parang inapi parang minaliit 'di ba? So, parang ganoon na sa kanila yan. So, ang tatanggapin nila na false prophet, no? Na talagang maglilid sa kanila sa Antichrist ay kapwa nila Hudyo. Kaya kailan po si Rab Shlomo Yehuda na nahimik na Rab Shlomo Yehuda. Pero tandaan nyo, I believe, si Rab Shlomo, lumabas man siguro siya, naging popular siya noong 2022, kung hindi siya ang false prophet, merong iba, pero Hudyo pa rin. It doesn't follow na kung hindi siya yung false prophet, magiging ibang lahi. Hindi po. Hudyo po ang false prophet. Pero I believe, pinanghahawakan ko yung Antichrist, Gentile. Pero politician. Kaya itong mga Hudyo, papayag sila na parang maging tawag dito, mabutihan dito sa Antichrist. Dahil yung Antichrist magpapakita ng kaamuhan at papangakuan niya silang itatayo yung kanilang third temple. Pero tandaan po ninyo, sa Bible, sa Thessalonians, nakalagay po doon na taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ang nasa likod po ng lahat ng ito, si Satanas. Ino-orchestrate ni Satanas. Okay? Na may kapahintulutan ni Jesus, siyempre. Dahil ito ay mangyayari, nakasulat na, nakatala na sa Biblia. Okay? So, itong Malaki Prophecy, balikan po natin siya. Ang Malaki Prophecy po ba ay may kaugnayan sa Biblia? Sa akin po, wala. Dahil kung ano yung naisulat sa Biblia, naisulat na. At doon lang po tayo. Ako hangang-hanga po kay Nostradamus. Hangang-hanga po ako. Meron po kong ilang DVD dito ni Nostradamus, yung Man Who Saw Tomorrow. Inuulit-ulit kong panoorin yon. Dati pag bagong taon, inuulit-ulit namin siyang panoorin. No? Pero ngayon, pero ngayon natutuwa ako kasi may nag-upload sa YouTube. Oo nga naman, itong panahon natin ngayon, nakakatamad na kasing kalkalin yung DVD, tapos i-set up yung sa TV. Aminin ko po sa inyo, ako hindi na po ako gumagamit ng wala na po kaming nakaset up na DVD sa TV namin 'di ba? So nasa YouTube na lahat, nasa streaming na po lahat. So makikita niyo po ito sa YouTube, The Man Who Saw Tomorrow. I grew up with that. I grew up with that documentary. Kada taon pinapanood namin yan, pinapalabas sa ABS-CBN. Tapos meron din kaming kopya ng DVD, no? Mga ganyan. So, nung usop ang DVD. Pero yung mga DVD ngayon, tinago namin, syempre, remembrance, no? Kasi nasa YouTube na po lahat ngayon. Yung pong gusto ko pong sabihin po sa inyo, no? Na kahit gaano kami kabilib kay Nostradamus, sa Biblia, wala naman siyang special part doon. Walang banggit sa kanya doon. Di, wala. Hindi siya kasali. Ganon din tong Malaki Prophecy. If you're going to watch the Malaki Prophecy documentary, talagang bibilib ka kay Malaki because tumpak na tumpak yung mga naging predictions niya. In fact, he even predicted that yung before the 112th Pope, magre-resign. At nag-resign nga po itong anong pangalan nun? Pope Benedict, hindi ba? Pagkamatay po ni Pope John Paul II noong 2005, siya po ang napili, si Benedict. Then, ito na nga po si Francis noong 2013. Okay? Matagal din naman po si Benedict, pero ibig sabihin, hindi tinapos yung termino niya. Ibig sabihin, hinula yan. So, may hula naman sila. So, gusto ko pong sabihin, so, hindi natin dapat ikalito yung mga bagay-bagay kung may lumalabas na ganitong propesiya, ito ba yung propesiyang ito, hindi natin dapat sukat ikalito yan sapagkat alam natin kung ano yung nasa Biblia. Okay? At mangyayari yung nasa Biblia kasi ang Biblia ay salita ng Diyos. The Bible itself is Jesus. Okay? When you read the Bible, you are reading Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The same was in the beginning with God. And God became flesh and dwelt among us. Alam natin pare-parehas nang walang pagtatalo kung sino yan. Si Jesus Christ, ang Diyos na naging tao upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Again, don't be afraid sa Malaki Prophecy and don't be entangled ang sobra doon. Because sa Bible lang tayo, because the Bible is Jesus.
God bless everyone.